Maraming tao ang nai-intimidate sa pag-iipon dahil pakiramdam nila masyadong maliit ang kaya nilang itabi. Iniisip nila na parang walang saysay ang 100, 500 o kahit maliit na porsyento ng sweldo kada buwan. Kaya madalas hindi na lang sila nagsisimula, parang iniisip nila na kung hindi rin lang malaki ang maitatabi, baka wala ring mangyari. Pero ang totoo, sa simula ng financial journey mo, hindi halaga ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay consistency. Ang kakayahan mong magpakita sa sarili mo na kaya mong magtabi buwan-buwan kahit maliit lang. Dahil sa realidad, ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera, isa rin itong training ng isip at ugali. Kapag natututo kang maging consistent, unti-unti mong binabago ang relationship mo sa pera. Natututo kang magplano, natututo kang maghintay. Natututo ka na kontrolin ang impulse na gastusin agad ang lahat. Isipin mo ang dalawang tao. Yung isa nakakapagtabi ng 500 kada buwan, maliit lang pero consistent. Hindi siya lumalampas ng buwan na walang naiipon. Yung isa naman, minsan nakakapag-save ng 5,000 pero hindi regular. May mga buwan na malaki ang ipon pero may mga buwan ding wala talaga. Sa unang tingin, parang mas impressive yung malaking amount, pero kapag tiningnan mo sila pagkalipas ng 2 o 3 taon, kadalasan mas stable yung consistent. Bakit? Dahil hindi lang siya nagtatayo ng savings, nagtatayo siya ng habit. At ang habit na iyon, ang totoong pundasyon ng long-term financial stability. Kapag consistent kang nag-iipon, kahit maliit lang, may nangyayaring psychological shift sa loob mo, nagsisimula kang magtiwala sa sarili mo. Nakikita mo na kaya mong sundin ang plano mo, kaya mong mag-control ng desires mo, kaya mong isipin ang future, hindi lang ang present. At napakalaking bagay niyan dahil maraming tao ang hindi talaga problema ang kita. Ang problema, wala silang structure at consistency. Kahit malaki ang pumapasok na pera, kung walang habit ng pag-save, mabilis ding nawawala. Habang tumatagal, yung maliit na consistent savings mo, unti-unting lumalaki. Hindi mo man agad napapansin sa unang buwan, pero pagdating ng 1 taon, 2 o 3, makikita mo na may nabuo ka na palang buffer. May safety net ka na, may bagay ka ng masasandalan kapag may emergency o unexpected expense. At higit sa lahat, lumalaki rin ang confidence mo. Dahil ang taong consistent mag-ipon ay hindi lang nag-iipon ng pera, nag-iipon din siya ng self-trust. Yung pakiramdam na kaya niyang alagaan ang future niya. Yung alam niyang kaya niyang sundin ang sariling commitment niya sa sarili niya. At kapag nabuo ang self-trust na yon, mas nagiging madali ang ibang financial habits. Mas madali nang mag-budget, mas madali nang umiwas sa impulsive spending, mas madali nang gumawa ng strategic decisions tungkol sa investments, goals, at long-term planning. Unti-unti, hindi na burden ang pag-iipon. Nagiging normal na bahagi na ito ng buhay mo, parang automatic na instinct na protektahan ang future version ng sarili mo. At yon ang madalas hindi naiintindihan ng marami. Ang tunay na purpose ng maliit na savings sa umpisa ay hindi agad para yumaman. Ang purpose nito ay i-train ka para maging klase ng tao na marunong humawak ng pera ng maayos. Kasi kung hindi mo kayang maging consistent sa maliit, mahihirapan ka ring maging consistent kapag malaki na ang hawak mong pera. Pero kapag natutunan mo ang discipline at habit sa maliit na amount, natural na mas lumalaki rin ang kaya mong itabi habang tumataas ang income mo. Kaya huwag mong maliitin ang maliit na simula. Huwag mong isipin na walang epekto ang 100 o 500 kada buwan dahil ang tunay na binubuo mo ay hindi lang amount sa bank account. Binubuo mo ang identity mo bilang isang taong marunong magplano, maghintay, at maghanda para sa future. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo na hindi lang pera ang lumalago. Lumalago rin ang discipline mo, lumalago ang confidence mo, lumalago ang kakayahan mong gumawa ng mas matalinong desisyon. At sa huli, doon talaga nagsisimula ang financial freedom. Hindi sa isang malaking halaga na biglang dumadating,
kundi sa maliit, tahimik at paulit-ulit na habit ng consistency. Dahil ang tunay na pundasyon ng financial stability ay hindi laki ng unang ipon mo. Ito ay ang kakayahan mong magpatuloy kahit maliit lang ang iniipon mo sa simula.